Okay, mga kababayan, okay, just bear with my voice, no? It is very alarming po itong balita na ito kasi mismong International Monetary Fund ang nag-uutos sa bansang Pilipinas na ibalik ang pera ng taong bayan, lalo na sa Land Bank at DBP. Tingnan natin, ano ba itong International Monetary Fund na ito? Ito po ay parang, kumbaga, para siyang utangan, no? Pwede siyang, financial agency internationally. Meron tayong current na 191 member countries at kasama po dyan ang Pilipinas. Ano po ba yung mga trabaho nila ito? Ito yung pinaka-importante dyan Secure, isa dyan is secure financial stability. So, since tayo po ay inuutusan nitong IMF na ibalik ang pera from Land Bank, okay, kinuha nila at inilagay nila sa Maharlika Investment Fund, ibig sabihin, alam ng IMF kung tayo po ay patungo na sa pagiging mababangkrap na ang bansang Pilipinas. Panoorin natin itong balita na ito. The International Monetary Fund called for the swift recapitalization of two state-owned banks which contributed to the Philippine Sovereign Wealth Fund. The IMF's latest country report says the restoration of capital to the Land Bank and the Development Bank of the Philippines is crucial to ensuring a resilient financial system. Alam naman natin na yung Land Bank ay gobyerno po yan. Ang DBP ay gobyerno po yan. Nakapagtataka na gumawa sila ng batas na Maharlika Investment Fund, tapos ang pagkukunan ng pera na ilalagak dyan ay mismo sa pera ng taong bayan na nailagak dyan sa Land Bank at DBP. Hindi ba? Ayan, nakita, namataan ng IMF, if you continue to do this at hindi nyo ibabalik ito, the Philippines is bound to fall. O kagaya ng mga ibang bansa na dahil sa na bankrupt sila, wala, patungo tayo sa isang bansa na failure, kumbaga. Ito po is isa, gaya ng sabi ko, isa sa function ng IMF. Hindi lang sa pagpapautang. Ano kasi yan yung 191 members na yan. Para kasi tayong merong membership fee at meron tayong binabayaran yan yearly sa IMF. And chinecheck tayo ng IMF every 4 to 5 years kung ano yung kalagayan ng bansa natin. Okay, kumbaga meron tayong mga parang i-check nila kung kaya pa ba natin na maging member doon. Parang nire-regulate din nila tayo. Meron yung tinatanggal, meron yung pag hindi na kaya, sinasabihan nila. Binibigyan ng payo, especially when it comes to financial stability. Yan po ang isa sa function nila. So, may mga member countries na natanggal, meron may mga umalis, pero yung mga natatanggal, it means na hindi nakakayanan. Hindi siya baga sustainable. Actually, ang Pilipinas ay one of the original members kasi 1945 yan December 1945 na-establish itong IMF na ito. Isa ang Pilipinas sa original members. Ibig sabihin, ang ganda po ng ekonomiya natin, kayang-kaya natin to think na sustainable ang Pilipinas as IMF member. Up to this point na IMF member hanggang sa ngayon, ibig sabihin, kaya natin. Ang problema, only now na nasabihan tayo ng IMF, hoy, huwag niyong gawin yan.
Kasi pag ginawa ninyo yan, babagsak ang ekonomiya ninyo. Oh, nakakahiya. Sa Marcos administration pa nasabihan, it's only in the Marcos administration, sinabihan tayo ng International Monetary Fund na, oy, ayusin ninyo yung pinaggagawa ninyo. Otherwise, babagsak kayo. Both state-run lenders previously shelled out a combined total of 75 billion pesos to provide the seed capital for the Maharlika Investment Fund. Those contributions prompted the banks to seek regulatory relief from the central bank for their minimum capital requirements. DBP and Land Bank have since said an extension to that relief period is not being considered. The head of the corporation managing the Maharlika Fund says a pending bill in Congress aims to increase the capitalization of both banks. The Marcos Jr. Wala talaga. Very dangerous, and we are bound to fail as a country. Itong mga pinaggagawan lang, sinisimot nila kaliwat kanan ang pondo ng ating bayan. At isa nga dyan, pinaka-recent, yung PDIC. Kinukuhanan tayo ng 117 billion na pondo from PDIC. Nakapagtataka. After nilang kunin yung 89.9 billion sa PhilHealth, ngayon naman sa PDIC, sino kayang susunod? In fact, itong next na balita, tingnan yung NGCP na to. Gustong kunin ng gobyerno sa kontrol nila yung NGCP. Ito po yung National Grid, o kumbaga National Grid Corp, about sa power ito Sila ang may control ng power natin. Halimbawa may brownout, may ganito, ganyan. Sila po yung in control. Pero ito po ay privately owned. Ngayon, gustong kunin ng gobyerno. Baliktad nga itong gobyerno na ito Yung mga public, ito baliktad. Yung mga public government-owned natin, ginagawa ng Marcos administration na private. Yung mga private naman, kinakamkam, gusto nilang gawing public. Ano yun? Ang labo ninyo. Gusto ninyong kunan ng pera ang taong bayan, tapos ipapang-ayuda lang ninyo. Ayan ito pa nga yung isang balita. Sabi daw, yung pagpirma daw ni Marcos Jr. sa sa budget ng 2025 nitong sa Monday na ito, isa daw sa possible na feedback, magwi-withdraw daw ng support yung mga congressman. Bakit? Dahil daw, mababawasan yung kanilang or matatapyasan yung kanilang budget para sa kanilang distrito dahil pala ito gagamitin nila sa kanilang pangangampanya. Yan po, nakita ko sa isang balita yan, pero if this is true, mainstream yung nagbalita yan. Sabi daw ng isang political analyst, ganon. Kung ganon pala, di huli na. Halata na pala kung bakit ganon sila. Ganon pa na, back to the IMF, isa po itong malaking kahihiyan na pinagsabihan tayo ng IMF na ibalik, ang pera from Land Bank and DBP sa na kinuha nila na inilagay sa Maharlika Investment Fund na ito. Alam niyo yung Maharlika, alam niyo yung Sovereign Wealth Fund like sa Hong Kong, ang pinagkukunan nila ng pondo na ilalagay nila sa parang sa Sovereign Wealth Fund nila, yung surplus, yung sobrang kita ng gobyerno. Pero tayo, wala na nga, yung sobrang kita na nga ibinubulsa nila, kinukuha pa at binabawasan pa ang pondo ng bayan natin. And that's very sad para sa bansang Pilipinas natin.